Sa Davao City, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang uupo bilang alkalde ngayong simula na ng termino ng mga nagwagi noong midterm elections. Para sa update, magbabalita live si Bril Montalvo. Bril? Cheryl, nagsisilbi na ngayong acting mayor ng Davao City si Vice Mayor Baste Duterte. Noong Biyernes ay nag-oath-taking sa pwesto ang mga nanalo sa midterm elections sa lungsod, pero hindi nga nakapanumpa ang nagwaging mayor na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nananatili siyang nakadetain sa International Criminal Court sa the Netherlands. Dahil dito, ang anak niyang si Baste muna ang acting mayor sa lungsod. Matatandaang bago maging bise ay naging alkalde na rin ng Davao City sa nagdaang termino si Baste Duterte. Dumalo naman sa nasabing oath-taking si Vice President Sara Duterte. Hiningan ang bise ng komento tungkol sa pagtanggi umano ng Australian government sa pagkopkop kay FPRRD kung sakaling paniga ng ICC ang kanyang interim release. Nilinaw ng bise na hindi sila nag-apply o nakipag-usap man sa gobyerno ng Australia hinggil sa interim release ni Digong. Nakakita din umano siya ng isang email tungkol dito mula sa Australian Department of Foreign Affairs and Trade pero hindi pa check ni VP kung totoo ba ito. Sinagot din ng bise ang issue patungkol sa kanyang mga lakad sa labas ng bansa at sinabi nito na hindi umano niya kailangan mag-report sa bayan sa kanyang mga personal trips. Sa kabilang banda, kumalat ang balita noong weekend na ibebenta na umano ang bahay ni FPRRD sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. May lumalabas ding mga larawan na may nakalagay na for sale tarpaulin sa gate ng bahay. Sa isang panayam sa radyo, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanlet Avancenia na binibenta nga ang bahay. Masakit daw para sa kanya tuwing bumibisita siya doon dahil doon nakatira noon si Duterte bago siya arestuhin. Pero ngayon, mga kasambahay na lang daw ang naroon. Ayon naman sa ulat ng Philippine Star, hindi kinumpirma ni VP Sara na for sale nga ang nasabing bahay. Hindi raw nila pagmamayari ito pero umaasa raw ang bise na hindi na ito ibebenta at buksan na lang ang bahay sa publiko. Yan ay para raw makita nila kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Cheryl, nang bisitahin naman natin ang bahay ng dating Pangulo, wala na roon yung tarpaulin na for sale. Nitong Sabado raw ito nakita pero pagdating ng Linggo, wala na raw ito. Ngayon din ay hindi natin alam kung nabenta na yung bahay o hindi na itutuloy ang pagbebenta. Wala pang pahayag tungkol dito ang pamilya ng dating Pangulo. Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo.